Panibagong tinry na namin kahapon. Ugod na pala ako bago magkahoy. Good morning, good morning. Magandang umaga. Come again sa ating panibagong vlog. So magandang umaga. Nakailang magandang umaga, nakailang good morning tayo. So magsawa na kayo dyan. So malamig na umaga sa amin guys, and alam ko sa Pilipinas ay may bagyo. Mag-ingat po kayong lahat mga kababayan ko. Dito naman sa amin, ngayong araw nito ay malamig na umaga po sa amin dahil I think napakalakas po ng ulan kagabi. I think napakalakas po ng ulan kagabi. So ngayon guys, nagawa ako ng aming milk tea niyuhan. Ang ginagawa ko ay bumili ako ng half liter na milk kagabi. So nag-try tayo nung last. Okay naman yung sikmura namin. So ayun, gumawa ulit ako. Nilagyan ko ito ng ginger at saka cloves. Ayan o. At saka cinnamon and cardamom. So medyo mabango-bango siya. And konting tubig. So, magbe-breakfast na kami ni Johan guys dahil 7:45 na po dito. Napakuluan na po natin to kagabi guys. So, kaya ayun. So, ayun guys. Bumili pala kami ni Auntie nung isang araw. Kasi nga, ikukwento ko sa inyo. Yung binili ko guys, tinry na namin kahapon. Ito yung breakfast ko kahapon. And si Johan, bumili ako ng oats. Sa binibilhan niya. Maganda yun guys. Yung binibilhan niya, hindi pa namin yung nakikita o napupuntahan, hindi pa. And kayo din. So, hopefully hopefully ma-share ko sa inyo guys. At ayun, bumili ako nitong pasas. Ito na nakabili ako. Binalot ko na siya sa cling wrap kasi hindi ko pa siya nailipat guys sa mga containers. And ito na yung sunflower seeds. And ito na yung pumpkin seeds. Ito na yung goji berries pala. Dried goji berries. Ayan. So, medyo mahal siya. Nasa 800 plus po ito. And masarap siya. Kaya bumili po ako. Hindi ko lang type yung mga nuts or yung mga goji berries. Pag isusok ko siya, mas gusto ko siya kainin na dried kasama nitong oats. Ito na yung itsura niya guys. Oh, mabango dahil yung ginger tsaka yung cinnamon and cardamom, yung mga spices na nilagay ko. Guys, nataranta kami ni Johan ngayon lang. Naawa ko sana ko. Hindi man lang nakalahati yung milk tea, tsaka yung donut. Ilan ba nakain yung dalawa? Hindi na nga niya naubos yung isa't kalahati. Tapos biglang may nagbusina. May nagbusina. Yung bus niya ang aga. Di wala choice, kailangan niya. Aga ng bus niya, usually ganong oras to. Minsan kasi hindi ba pare-pareho yung oras. At least nakaalis na sila. Nagtaranta na naman kaming dalawa. Ay, alam niyo ba guys, di ba naikwento ko sa inyo yung vlog ko nung Sabado? Kasi na to guys, ano ba ngayon? Tuesday vlog na ako ngayon. So medyo may gap akong dalawa kasi nga, di ako nag-vlog kahapon tapos na isang araw dahil kaya nga wala tayong vlog for 2 days, diba? Dahil nga for 2 days, sobrang busy po ako. Busy means, yung isa na nandun kami kila Auntie, hindi tayo nakapag-upload nun kasi nga medyo ginabi na kami sa pag-uwi. And then the next day, pumunta kami sa kanila ni Tolo Mami. Ito ngayon, namili kami after nito. And then kahapon, hindi ako nakapag-vlog kasi nga medyo busy, may mga inaayos ako, at saka today lang talaga ako nakapag-vlog. So, naalala niyo yung Saturday vlog ko na nagising ako na parang ang daming bunganga, narinig ko ang ingay, tapos dumunga ako sa bintana at pinagbubuksan ko. So, nakita ko lang naman si Didi at saka si Day, yung taga Bermuda. Pero doon banda sa katabi nila ni Day Neneng, yun, akala ko may nag-aaway nung time na yun, so hindi ko naman naintindihan. At saka medyo mahaba pa yan, maya-maya lang parang may nag-iiyakan, ang lakas. So ngayon guys, nagpupudya, narinig ko kasi parang
nagbo-blow sila nung ginagamit nila sa prayers nila, nakalimutan ko yung pangalan, may namatay kasi malalaman mo tapos nakaputi. So nag-PM nga ako kay Inday Nening nung time na yun at sabi niya mayaman daw yung pamilya niyan at medyo may kalawakan yung kalupaan nila dito banda sa amin. So baka itong area na sa harapan dyan, parang may namatay kasi nga nung time na yun may nag-iiyakan, may basta nag-iiyakan, ang lakas ng iyak guys. Na-share ko lang sa inyo kasi nga gusto ko lang kayo ma-update and bababa tayo, may papakita ko sa inyo guys. Ang saya-saya ko ba guys, sandali muna, busin muna natin to. Marami ako guys na pending na sasabihin sa inyo na hindi ko pa nasasabi sa inyo. Dapat kami niyon oats tsaka saging, ayaw niyon ng mga nuts. So sabi ko parang sarap uminom ng milk tea dahil malamig. So inom tayo. Okay guys, so ipapakita ko lang sa inyo dahil alam nyo ba ay tuwing kakain ako ng mangga, naghahagis ako dito, hinahagis ko yung mga buto-buto kasi nga baka man lang mabuhayan tayo o matubo. Ayan tuloy guys, nagbunga. Ito ay hinagis ko pa nung last. Actually dito siya napupunta sa Bermuda pero nililipat ko. Tingnan nyo, ayan oh, may mga ganyan. Pero ngayon, isa lang ang nag-success. Oh, ito siya guys. Gusto ko siyang ilipat kasi pader ito eh. So pag lumaki ito, mahirapan ako. At saka magiging kahoy siya, 'di ba? So, yung pader natin masisira. So ayan, ito ilipat ko rin ito dito. Yan, dyan. Dito na lang siguro banda. Ito din kinain ko rin ito. Hinahagis ko talaga yan dito guys. Kasi nagbabaka sakali akong tumubo siya ngayon. Ayan, oh. Tingnan nyo guys. Hindi na natin makuha guys kasi tumigas na siya. Yan, Baka ba siya guys, magtampo siya sa akin. Kung kuhanin natin. Pwede pa ba? Kasi kung ililipat ko siya. Mamaya na ipakita ko muna to kay Deepak. Ang saya-saya ko kaya guys. Mamaya sabihan ko si Deepak saan namin pwede lipat ito. Ayan, masarap kayong mangga na yan. So, ayun guys, at least kahit pa paano, bala ko sana sa kapitbahay ko ihagis. Kaso wag na, baka tumubo pa sa niya, sa bahay niya. Hindi, joke lang yon. Wag nyo seryosohin. So, ito na yung pitch namin, Ayan. So, ayun guys, at sobrang saya ko. Ang lakas kagabi ng ulan. Sobrang lakas ng ulan guys. Hindi na namin namalayan. As usual, magmimekos-mekos na naman tayo ng mga gulay-gulay. Sayote. And ito. Lagyan ko siya ng patatas. Balatong. I-separate ko muna to guys. At ito pa. Isama ko na rin ito. May natira pa akong zucchini. Yan. Ang oras na ba ngayon is 8:32. May gusto akong pasalamatan na tao. Ayaw niya guys magpa-mention, pero thank you so much, ma'am, sa Washington DC. Nagpaabot po siya ng tulong sa kapatid ni Ama. Actually guys, parang ang daming pangyayari. Kasi nga, kahapon pumunta kami, no isang araw pumunta kami kay Tula Mami. At yun, akala ko nga para yun kay Tula Mami. Pero minsan may mga reason talaga kung bakit nangyayari at bakit hindi ko rin nakuha yung pera. Kasi nga, yung family name ko guys is talagang kahit pa noon, hindi ba napalitan? Wala siguro akong swerte sa apelyido. So, okay lang naman. So, ang nangyari kasi, nagpadala itong ating sender ng kaunting tulong para sa kanya, para sa kapatid ni Ama. Mabuti na lang talaga. So, thanks God. So, ayun, para sa kanya ay napakaliit lang na bagay yon. Pero para sa amin ay napakalaking bagay po yun. Na imagine nyo, yung intention ko lang naman is ma-update ko kayo sa kapatid ni Ama. Dahil alam ko sa inyo, iba sa inyo na talagang masugid kong manunood ay familiar kayo sa mga kapatid ni Ama. So, since matagal-tagal din at bago nakabisita o kami nagkita ulit, kaya na-share ko rin lang naman sa inyo yun. Update lang for life.
So, walang intention yun or something guys. Pero itong ating masugid na tagapanood or sender, first time namin makapag-usap, and taga Negros din po siya. Isa ko po siyang kababayan. So, salamat again, ma'am. Ayaw niya kasing magpa-mention. So, ayun. Bali, ilang araw niya na rin na ipadala yun. Kaso lang, busy ako. So, hindi ko pa agad-agad nakukuha. Ngayon, itong sender natin, nalaman-laman ko na lang. Pero, naku-confuse din ako sa kanya nung time na yun. Kasi, hindi ko man naipakita si Tula Mami sa vlog ko. Pero, tama din yung pag-send niya sa akin nung time na yon na yun ang vlog ko na nagbisita kami sa hospital. Kaya sabi ko, nagpadala agad kay Tula Mami ng pera kasi sa email ko siya nag-direct Nag-usap din kami ni ma'am para to make sure na talaga ako yung kausap niya. So mas maganda minsan yung ganun guys. Nag-video call kami. And again ma'am, salamat kit sa oras mo. Bali, ang reason bakit kami bumalik doon is siyempre nakailang araw na rin na pinadala niya sa akin yung pera. So, nahiya din ako. But, babalik din naman yun sa sender kung hindi ko makukuha. Ngayon, nagka-time na ako and si auntie din nagsabi sa akin na, Mila, punta tayo doon. Ngayon guys, ang nangyari, pumunta na kami doon. Sinundo ako ni auntie, pumunta na kami doon. Yung isinulat ni Deepak, apelyido niya ang sinulat niya sa pangalan ko. Which is, nakalimutan din ni Deepak. And pati address, ganun. Nung nandun na kami, pinakita ko na yung ID ko, hindi na nag-match. Kasi iba apelyido ko. So, alam nyo naman dito, medyo may kahirapan. Konting ganito lang. Alam nyo yun. So, medyo, that time na-disappoint ako. Kasi sabi ko, ganito talaga yung problema dito. Pero, may reason pala yun, guys, kung bakit hindi ko nakuha. Tapos dumating na ako sa bahay. Yun na nga, hindi na ako nakapag-upload, guys. Kasi, para mga quarter to 6 na kami nakauwi and alanganin na guys at saka napagod na rin ako. So ayun, nung nakauwi na ako dito, nag-PM ako kay ma'am and tamang-tama pag-uwi ko, nag-reply siya. Kasi nga, doon pa lang sa kukuha ako ng pera, nag-PM na ako sa kanya na hindi ko mamakuha dahil hindi nag-match yung pangalan ko, pasensya na po ma'am, ganito, ganyan, ganyan. Ako po yung may mali. Ngayon, pagdating ko dito, tamang-tama, nag-reply siya kasi nga may internet na ako. Tapos, nag-prepare na ako ng snacks ni Johan. Dahil nga nagmadali-dali ako, nag-init ako ng siopaw dahil nag-siopaw nga tayo, diba? Yung half dinala ko dun sa kanila uncle. Ngayon nga, naka-receive ako ng message na sabi niya nga, kasi nung last na video, she looked very pale. So alam yun guys, parang naano yung puso ko na, hala, talagang may reason kung bakit hindi ko nakuha yung pera. Kasi what if nakuha ko today yung pera at binigay ko doon kay Tula Mami, yung ganun. Which is hindi pala para sa kanya. So hala ma'am, sabi ko, hala, salamat talaga. At para bang sabi ko, hala, para bang tinulak ni Lord, yung ganun na, doon sa message na yon kasi hindi ko naman pinapakita si Tula Mami at hindi niya kilala si Tula Mami. Tapos guys, hindi ako ang tumawag. Tumawag agad siya sa akin. Sabi ko, hala, what a coincidence. Yung parang talagang ganun. So tumawag siya sa akin at yun na nga sabi niya. At minention niya, ayan, di ba yung ang ibig ko bang sabihin? Yung aunt ni Deepak. Ayun. Sa kanya mismo na galing. Kaya sabi ko, alam ma'am, thank you, good ma'am. Sabi ko, alam ba talaga ni Lord? Kasi sabi ko, kung nakuha ko today, ididiretso ko agad sa kanya yung pera. Ngayon, sabi ko, paano na yun pala? Hindi pala yun para sa kanya. Kung binigay ko na, syempre nakakaya naman bawiin, di ba guys? Isa pa matanda na rin si Tula Mami, yung ganun. So talagang sabi ko, wala, and sabi ko naman ka, auntie, may rason talaga bakit hindi natin nakuha today ang pera, auntie, kasi hindi pala para sa kanya. Guys, and sobrang thank you ako. So ayun guys, masaya ako, ma'am, madamo, salamat. Kaya, nung sinabi ko kay mas sobrang happy si Ama guys. Kaya, napakalaking tulong. And ayun, hindi pa siguro alam nung bibigyan natin, pero si Ama siguro siya na bahala magsabi sa kapatid niya. And hindi ko ba alam kung makakapunta tayo sa lugar nila dahil sobrang layo. Sa Kathmandu din sila guys. Pero hindi ba sila na parang katulad din sa amin na malapit lang dito sa pinakasentro or pero sila sobrang layo. Kaya ayun guys, sobrang saya ko na kahit pa paano, yun, malaking tulong sa pagbili niya ng gamot. And hindi pa ako updated kung kumusta na siya.
And ayun, sabi pa nga ni Ama, yung hikaw daw na niya, binigay niya. Di ba na-mention ko sa inyo na binilhan siya ni Ama ng hikaw? Ayun, bininta nila. Kasi nga pandagdag sa gamot, guys. Tapos, di ba na-mention ko sa inyo na yan lang yung kapatid ni Ama na somehow ay talagang tinutulungan niya kung ano yung pwedeng maibigay yung sa amin. Excuse me, binibigay. Pero yung ate naman ni Ama, yung may anak na nag-vlog ako dito sa mga nakaalala na may anak lagi nakasama. Naalagaan yung ate ni Ama ng mga anak niya kasi medyo okay ang mga buhay-buhay. Pero yung pinakabunso, yun, guys, sobrang kawawa talaga. Yan ang pinakamahal ni Ama ng kapatid niya. Tapos may kapatid pa yan si Ama na lalaki. Before ata nito sa bunso. Ayaan nyo guys, makikilala nyo rin yan. Makikilala nyo rin yan pag uwi nila ni Ama. So yan yung na-share ko sa inyo. Yun lang ang itsura na ngayon ng aking pinaghimay-himay. Kaya nagchika-chika minute ako sa inyo. So nakita nyo na pala yung mangga ko. Yun. Sabi ni Ate Japan, it will take siguro 5 to 10 years bago yan magkahoy talaga. Kasi nga, syempre, kumbaga from the scratch sa buto-buto ka talaga nag-start. Unless na siguro bumili ka or ganito, ganyan, or naano na talaga siya. Ay, sabi ko, hala, paano yan? Naisip ko tuloy, magkakaapo na ako niyan. Tapos ugod-ugod na pala ako bago magkahoy yan.